Sige po, ating pong igawad ang ating pong mga kamay. Ayan, sa mga batang ito. Lord, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang araw na ito ay araw para sa iyo. Salamat po sa ulan na ibinigay po sa amin na alam po namin na ito'y kailangan ng mga halaman kaya mo po ito ibinigay. At sa oras na ito at sa araw na ito, nagpapasalamat kami dahil you are ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. Salamat din po sa tiwala na binibigay mo sa amin na ang mga batang ito ay aming maaalagaan, mapapalaki ng may turo at saway ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, as a church na magabayan namin ang bawat isa, ang mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak na ito, Panginoon. At ang mga batang ito ay maging kagamit-gamit, Panginoon, pagdating ng panahon. Sila iyong pagpapalain, sila iyong i-anoint, Panginoon, at sila, Panginoon, ay magtatagumpay sa lahat ng area ng kanilang buhay. Gagamitin mo ay sila, Panginoon, sa mga ministeryo na ipagkakatiwala mo po sa kanila. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Ayan. Hello. Ayan. So, praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Ayan, are you excited sa... Baka ito. Hello. Ayan. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito sapagkat laging sasabi, God is good all the time and all the time, God is good. Ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat siya po ay ating pong dakilang manggagamot, hindi po ba? Na-testify ko po nung Friday na na-injured po yung aking kamay dahil sa trabaho, pero praise God at wala na po siyang kasakit-sakit, no? So truly God is good. Ano po? At although wala na siyang sakit, pero this week ay naka light duty pa rin po ako kasi sabi ng doktor ay wag mo munang gamitin hanggang makapag-rest ng 1 week. Praise God, ano po? So, napakasarap po na tayo ay magpuri sa Panginoon. Are we blessed? Blessed ba tayo sa ating pong no? Kasi, in the presence of God, there is fullness of joy. Kaya, pero, Pastor, bakit ganon? In the presence of God, there is fullness of joy. But why there's a lot of tears? And that's the tears of joy. Ano? Yung ating, hindi lahat ng pagluha ay kalungkutan. Maraming pagluha ang kaya kalumuluha ay sa sobrang kasiyahan mo. Amen po? Kaya praise God at tayo po ngayong umagang ito ay ipinagpala ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So ngayon pong umagang ito, tayo po ay maglalakbay. Sino pong gustong sasama? Yeah. Sino taas nga kamay, gusto sasama? Maglalakbay tayo, maglalakbay. No? Pwede rin. Magpipishing daw tayo, ano? Yan, so, talagang marami na po akong, alam niyo po, meron po akong isang dating, naalala ko si Brother Orlang kasi, meron po akong isang dating kaibigan na katapat po ng church natin sa Kalamba, ang bahay. Ano po? Ito pong taong ito ay matanda na. No? Matanda na po siya. Pero sa kanyang katandaan, I think during that time ay baka nasa 60s na siya, something like that. No? Pero ito pong matandang ito, never in his entire life na makaranas mag-fishing. Ano? So, dahil kami laging nagkukwentuhan, sabi sa akin, saan ka ba napunta? Kasi nakikita niya ako sometimes na umaalis at hindi naman niya nakikita yung fishing rod ko. Gaya ng paglabas ko ng grahe, ay nakasakay na dun sa owner type jeep, no? So, wala.
Sabi ko, nagpi-fishing ako. Sabi niya, oh, saan ka nagpi-fishing? Sabi ko, sa Bae, no, doon po sa bayan ng Bae, ano. Sabi, alam mo, yan ay gusto ko yan, isama mo nga ako. So, sinama ko po one time, no. Pagsama, marami bang isda habang, yung pong taong yun, para din si Brother Orla, napakadaming joke, napakadaming patawa. Ano? Sabi ko, sabi niya sa akin, marami bang isda doon? Ay di ako, joke din ako. Ay joke din siya, lagi siyang joke, no. Sabi ko, doon nga sa encyclopedia, ang daming isda, eh. Doon pa kaya ay tubig yun. No, sabi niya, sige nga, kung maraming isda, patunayan mo, no. So, sa madaling salita po, pati yung bingwit niya ako nagawa. Ay, alam niyo sa atin, kawayan lang, eh, no. Kawayan lang yung ginawa kong bingwit, no. Eh, eventually, pagsakay namin nung bangka, paglawit niyang ganun, sabi ko, may huli na, kasi may palutang, no. Di gumagano. Pag niya ganun, in a matter of seconds, may huli. Apa, ay madaming ang isda dito. Simula yung day 1 na yun, naging addict na yun sa pamimingwit. No? Dumating yung time na hindi na niya ako kasama. Namimingwit na siyang mag-isa at tuwan-tuwa yung kanyang mga kasama kasi every day, sa loob ng mahigit na 10 taon yata naming pagtira doon sa church, doon sa pastoral house. Siguro mabibilang mo lang sa kamay ang nagmintis na hindi namingwit yung mamang yun, no? Best friend ni Dave yun, eh. Tsaka ni Hana kasi binibigyan sila ng bayabas. Ano? At yung kanyang mga kaibigan ay tuwan-tuwa kada siya'y mamimingwit. Ano po? Bakit? Kasi may pulutan sila. No, kasi araw-araw silang Kaya, and good thing we are called by God as a fishers of man. Kaya yung ginagawa natin na sinasabi ni Brother Orlan, training yun, eh. No? I-mentoring sa kanya yon. No, na kasi papaano ba tayo mamimingwit tayo ng kaluluwa ng mga isdang gala. No. Kasi parang kahapon nakita namin ni Dave, no, hindi niya nakikita, eh. Kita namin ni Dave, ang daming isda, lumalangoy na ganyan. Sabi niya, nasaan? Ayan, hindi mo nakikita. Hindi ko nakikita, ba't kayong dalawa lang nakakakita? sabi ko, pag-pray mo yung mata mo, nabuksan ni Lord para makita mo. Kaya tatakbo na si Dave. Kasi nakikita namin, ang dami niya, ang dami. Hindi niya nakikita, no? Pero, praise God at ipakikita ni Lord yung mga kaluluwang bibingwitin natin. Amen. So, just like I said, na tayo po ay maglalakbay ngayon pong umagang ito, although I do believe na ilang beses na natin nadaanan, at ilang beses mo na rin nadaanan ang istoryang ito. Pero talagang ang Bible ay buhay. Buhay. At ito ay laging may bago. May bago lagi ang revelation ng Panginoon. Tayo muna po tumayo. Bilang pagbigay galang sa iyo, aming Panginoon, Diyos Ama, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu. Alam namin na ang iyong presensya ay narito sa aming kalagitnaan. At pinuri, sinamba, niluwalhati namin ang iyong pangalan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, hihingi naman namin ang karunungan na nagbubuhot sa iyong Santong Espiritu na ipaunawa sa amin ang lahat ng katotohanan at ang lahat ng kapangyarihan na magbubuhat sa iyong mga salita. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod bilang tagapagbahagi sa balit banal na Espiritu. Ikaw ang mangusap sa amin. Inaalis ko at aking dinudurog din ang lahat ng bagay na pwedeng humadlang upang hindi namin matanggap ang katotohanan ng iyong mga salita sa umagang ito. Spirit of disturbances, unclean spirit, I command you to get out right now in this place in Jesus' name. Spirit of sleepiness, I command you in Jesus' name. Lumayas ka sa aming kalagitnaan. At ako'y naglalagay ng bakod ng mga apoy sa lugar na ito
Walang anumang makakapasok dito maliban sa presensya ng Diyos. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin nilalwalhati. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Ano po? Hallelujah. So, ang sabi po ng isang pastor, wala na pong gagaling pa na anesthesiology kaysa sa pastor. Na? Kasi alam po ba trabaho ng anesthesiologist? Nagtaturok ng pampamanhin, Kasi daw, yung mga anesthesiologists, pag tinurukan nila yung pasyente, it takes half an hour or an hour bago makatulog yung pasyente. Samantalang ang pastor daw, 5 minutes pa lang nagpe-preach, tulog na yung congregation. Ayan, nahilik pa daw, sabi ni Brother Linuel. Kaya mas magaling daw ang pastor kaysa anesthesiology. Amen? Nawa naman, hindi ganun dito. Ano po? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hilahin mo ang tenga ko. Pag inaantok ako, binibigyan kitang karapatan. Yan, ha? Pag hinila ang tenga mo, ibig sabihin, alam mo na. Ano po? Kasi ayoko namang gawin yung kagaya ng ginagawa natin sa mentoring na pag nakita ko inaantok, pasasayawin ko Nasa service tayo Amen? So, ang title po ng aking ginawa na mensahe ngayong araw na ito is To the Other Side. Sa Tagalog ay Sige nga. Teka muna. Titingnan ko kung makukuha nyo sa Tagalog, Ang title sa English ay To the Other Side. Sa Tagalog, ano yun? Sa kabilang buhay na kaagad. Sino nagsabi sa kabilang buhay? Gusto mo ba pumunta na doon? Ayun, ang galing ni Linuel, Sa kabilang ibayo. Ngayon, maraming mga Pilipino, they do not know what is the meaning of kabilang ibayo. At kung makikita mo, marinig mo din sa mga news, ibayong dagat. It means, ito po yung kabilang ibayo, it means that is a place na tumawid ka ng dagat, o kaya ay ng ilog, o kaya ay ng lawa, anything that there is a water, merong tubig, at ikaw ay tumawid, ayun ay ibayo. It doesn't matter what is the size of, yung tatawiran mo, pero basta may tubig, ito ay tinatawag na kabilang ibayo. So, kaya nga sabi nga sa English, at sa ibayong dagat, yung sinasabi sa sa news, So, we were going this morning to cross to the other side. Tayo'y tatawid sa kabilang ibayo. Amen. Ayan. There are many things that you can do para tayo makatawid sa kabilang ibayo. Ano po? Merong sasakay ka ng bangka, Merong sasakay ka ng balsa. Alam niyo po, meron akong experience, na sa Mindanao, yung pong isang tribo, bago ka pa kapunta sa kabilang tribo, tatawid ka ng ilog. Ay, wala pong tulay. Dahil tribo nga alam nga namang, walang tulay. So, ang paraan para makatawid ka, dalawa lang. Either you are going to swim, lalangoy ka, or sasakay ka dun sa balsa. Kaya lang yung balsa, nasasakyan mo, may bayad, piso. Siyempre, sino mo, taga-tribo ba naman, babayaran mo, pepresyo mo na 5 piso, hindi mo, wala na yun. Piso ang bayad. Yung balsa, mayroon siyang mahabang lubid, at yung bangkero,
balsero, no? Balsa eh. Hahawak sa lube, di hilahin lang niya yung balsa para makatawid sa kabila. Ngayon, itong mga kasama kong missionaries, no? Yung mga kasama kong andami, mga more or less 50 kaming tao. Sa mga ka-excitedan, alam niyo po, talagang totoo yung sinasabi ng Bible na for the lack of knowledge, the people perish, eh, no? So, mga ka-excitedan, nung makitang, sasakay tayo dyan, nagtakbuhan, nagsakayan, ano? Ay, di sabi nung bakero, teka. Hindi man naintindihan kasi igaunon yung salita, ano? So, sa madaling salita, wala nagawa yung ano, kundi, inano rin niya, although lubog na mga paa nila, kasi balsa eh, lubog na, hinila pa rin yung ano, yung balsa. May current po, pagdating na gitna, sumalimbaw yung balsa ay nadala ng ano. So, anong nangyari? Basa ang mga, although hindi naman siya kalaliman, hanggang dibdib lang siya, pero ang daming nabasa, basa yung iba'y basa ang mga cellphone, basa ang mga ano. So, kaya napakahalaga na ang lahat ng bagay, lalo na't first time, aalamin mo muna. Ano? Kaya pagka hindi mo alam, ang gagawin mo, delikado. No? Kaya nga 'di ba meron tayong kasabihan na sabi mo testing the water, no? Bago mo inumin, tingnan mo muna. So, ang ating pong text ngayong umagang ito is we found it in Luke chapter 8. Ano po? But gusto ko po sa Tagalog natin ito basahin. Ano po? Okay lang po ba? Okay. Luke chapter 8, ano po, verse 22 to 25. But before that, ito po kasaysayan that Jesus crossed the Sea of Galilee together with his disciples. Ano? So alam na natin ang istorya nito. Pero tingnan natin kung ano pang mga katotohanan at revelasyon ang i-reveal sa atin ng Panginoon. In the chapter 7 of Luke, ano po, ay napakadaming miracle ang ginawa ni Lord. Ano? Lots of miracles ang ginawa ng Panginoon sa sa series of miracles. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalakad siya ng mga pilay, nagpapalaya siya ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Napakadami. So, and then makikita mo na si Jesus napapagod din. Ano? So, kaya nga, ina-isolate niya sometimes ang kanyang sarili at siya'y nananalangin. Kasi, ang cellphone man, pag nalolobat, kailangang i-charge. No? Kaya nagre-recharge si Jesus. Ngayon, dito sa verse 22, ang sabi diyan, nangyari nga sa mga araw na iyon, na sila'y lumulan sa isang daong, barko, bangka, no? Siya at ang kanyang mga disciple, ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan at sila'y nagsitulak. No? Medyo malalim yung Tagalog nito ano? Baka kasi maisip nyo, nagsitulak, tinulak, ano? Hindi ibig sabihin nagsitulak. Ibig sabihin, sila'y umalis. Ano? Umalis sila. Ano? So, anong mapapansin natin sa verse na ito? Sa verse na ito, ang makikita natin, we will see here that Jesus asking to his disciple. Ano? Nagyaya si Jesus. Ano? Doon sa ibang Tagalog, doon sa mabuting balita, ang sabi doon at kanya sinabi sa kanyang mga alagad na tayo na, hali kayo at tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ang sabi diyan, siya at ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo. Did you know that Jesus always asking you to come with him? Ano? Alam nyo ba na si Jesus, lagi siya kang niyayaya? He invite you to come somewhere.
Naniniwala kayo doon? Ha? Lagi tayong niyayaya. Hindi ko mo ang pupuntahan mo ay hindi Bible study, hindi prayer meeting, hindi ayaw mo na sumama kasi akala mo, ay diyan lang naman pupunta yan sa sa birthday. Ay diyan lang naman pupunta yan sa But did you know that every time na pinag-uusapan ang salita ng Diyos, laging may revelation si Lord. Kaya once na ikay niyaya, saan ba tayo pupunta? May Bible study doon. Dami-dami naman Bible study. Araw-araw na lamang yan. No? Oo nga't araw-araw. Kasi bakit? Kasi si Jesus, araw-araw gusto ko niyang kasama. No? Jesus wants you every day, nakasama ka ni Jesus. Amen po ba? Ikaw, sinong gusto mong kasama araw-araw? Di ba? Di ba, pagka kay may crush, gusto mo lagi mong nakikita araw-araw. No? Kahit nga hindi mo makasama, makikita mo lang Araw-araw, masaya ka na Hindi ba? Di ba, sabi ko nga sa inyo, no? Nung araw, sapatos lang nung crush ko ang makita ko. Okay na. Kasi yung school namin, pag ikay nakaupo, yung ilalim, kita mo kasi yung ilalim, rehas na gano'n na bakal, na gano'n na bakal. So, kita mo yung mga nadaan sa koridor. No? Dahil kita mo mga nadaan sa koridor, ang kanilang room ay dun sa banda roon. O, di pagdaan. Wow, parang solve ka na, no? Parang ang sarap magsulat. Ang sarap. Amen? Crush mo pa lang yun. Lalo na yung pamangking ko, mas matindi yun. Makita lang niya yung biyaheng Binyan. Kahit anong jeep, basta may biyaheng Binyan. Kasi taga Binyan yung okay na. Lalo na yung ninong ni Dave. Kaya lang, namatay na yun Praise God. Bubong lang ng bahay ang makita. Di ba? Kaya, ganoong katindi pag ikaw ay nagmamahal o may crush. Di ba? So, kaya, kay Jesus, gusto niya araw-araw kasama ka niya. Amen. Ang tanong, the question is, si Jesus ba gusto mong kasama araw-araw? At tumahimik ka sa kalangitan. No? Amen po ba? Amen. Kung si God, if Jesus, the Holy Spirit, na gusto niyang everyday kasama ka, ikaw ang tanong, gusto mo ba siyang kasama? Bakit pag minsan di ka nasama? So, okay, get back to the verse. Jesus asked to his disciple to go to the other side of the lake. Sabi niya, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan at sila'y nagsitawid. May mga tao, there are some people, they are excited na umalis. But some people, they do not want to go. Po? May mga tao na gusto nila, sino ba yung kausap ko na sabi, nung ako'y pina-check up, dinala ko sa clinic nung aming safety officer, babae po yun, no? So marami kaming nakasabay sa daan ng mga RB, kasi Friday yun So yung mga sabi niya, they going to camping, ganyan, sabi ko. Di tinanong ko siya, sabi ko, mahilig ka bang mag-camping? Oh yeah, I love to go camping, I love to drive longer, sabi ko. Oh, really? Yeah, did you know that I can drive from here to BC alone? Si Brother Darga, isang pamilya sila Siya alone lang May hila pa na siyang RB. Sometimes. So, may mga tao na gusto nilang naalis.
May mga tao naman na 1 oras lang, inip na inip na. 45 minutes lang, ang layo naman. Ano, kami ng tatlo, 1 oras ba tayo nag-travel? Wala. Walang 1 oras. Oh, 'di ba? Na-enjoy namin, ano. So, pero pagkasama mo si Jesus, ibang ano yun, hindi po ba? Kaya may ibang tao, tamad umuwi ng Pilipinas dahil ang bahaba ng biyahe. Hindi po ba? Ako, honestly, ayoko ng direct flight. Ewan ko kayo, ha? Sabi ko, kasi iba't iba tayo eh. Ayoko ng direct flight kasi ako'y naiinip sa sobrang diretsyong biyahe. Ano? Mga 2 times din akong, o 2 to 3 times din akong nakaranas ng direct flight at wala akong, nandun ako sa likod at nakasandal ako dun sa ano, at talaga ganyan ako, ganyan. Ano? So, hindi po madaling bumiyahe. Pero pag excited kang bumiyahe, kahit anong layo ng biyahe mo, okay lang sa'yo. Now, si Jesus nagyaya. Sabi na, punta tayo doon. So, ang biyahe ni na Jesus ay hindi malaking barko. Take note, ha? Ang kanilang sasakyan ay mga bangka ni na Peter. And which is that boat is, ano lang yan, pangisda. Fishing boat. Not a yate. Hindi kagaya ng, hindi bali kung yate, ano, may aircon, may shower, may ano. No, hindi. It means, maliit lang na bangka, at pag maliit na bangka, alam niyo po, ano, pagka kami namimingwit, ano, pag may dumaan, kahit maliit lang na bangka, nako, sabi nung di ba? Ito, Lake of Sea of Galilee, malaking lake ito ang kanilang tatawirin. Now, verse 23. Datapat samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. No? So, ang daming ganyan. Kasasakay pa lang, sa una nakikipag-usap, alam mo, ano. Hindi na nasagot, no. Nung po ako'y nasa FCF pa, isa sa aking trabaho doon ay magmaneho. No? Napunta po kami ni na Ate Soy, no. Napunta rin kami ng Nakamon. Ako po ang in charge sa mag-drive nung 15-seater na van. No? Yung malaking van. Ngayon, pag dumating paglabas mo pa lamang ng Anthony Henday, abay wala nang nagsasalita. Napakatahimik na ay ngayon, pagpasok mo doon sa Villanueva na papunta na ng Nakamon, ay na doon, meron na dong yung side ng highway. No? Yung grrrr. Ang gagawin ko, dinadaya nyo ako, ako lang gising, kayo lahat tulog, idadaan ko doon sa grrrr, talagang mahaba. Nangyayari. Aba, para magising sila lahat, no? Kasi natutulog sila. Ano? Kaya dapat sa church may ganun din, no? Alam niyo po doon sa church, ngayon na Bishop Arnold Magtibay, may pakulog. Pagka nakulog. Alam mo, maganda yun eh. Nakakulog. Para daw yung, sabi niya, para pag mo, ayan na, ang Panginoon. Boom! Maganda rin yun eh, no? Kumukulog, Pag may nakikita siyang inaantok, sasenya yung boom! Kumukulog. Amen? So, nakatulog, sino? Si Jesus. At anong sabi diyan? Bumugso ang isang unos, ng hangin sa dagat-dagatan at sila'y nangagtitigib. Ang lalim ng Tagalog, ng tubig. Sila'y napasok na ng tubig at nangasa
kapanganiban. Pwede ba mga media man, baguhin nyo muna ang pagka yung palitan nyo ng version, napaka... Ako naiintindihan ko, no problem about me, no? Pero yung iba, no? So, dito, Jesus is asleep on the boat. Natulog si Jesus, no? Pero hindi lahat ng iniuugoy nakakatulog, no? Kahapon po, doon sa pwesto namin, doon po sa parang dock ng ay plastic po yun. Yung dock ng bangka, parang dock ng bangka, no? Ang kaso mo, yung dock na yun, gumaganon, no? Gumaganon. Yung isang kasama namin, napapansin ko, parang hindi yata ako tatagal dito. Sabi nung kasama ko, parang hindi yata ako tatagal dito. Nagbukas na kami ni Pastor Dave ng upuan. Nakakapit sa upuan. Nahihilo ko dito. Wala pa sa bangka yun, nadun pa lang yung sa tabihan na wala pa sa bangka. Paano kaya ako nasa bangka yun? Baka kagaya nung aking yung sinasabi ko sa inyo, tinuruan ko ng mamingwit. Sabi niya, utang na loob, ibalik niyo ako sa tabi. Ang langit ay bumaligtad na sa lupa. Kasi sumakay din kami ng bangka noon. Ganon din yon. Kaya talagang yung mga dinidisciple ko mamingwit, parang pare-parehas lang sila. Ganon din yun eh. So, si Jesus natutulog. Ang sign ng natutulog is ito ay may peace ka. Peace. No? Meron kang kapayapaan. No? Kaya nga pag nasa church natutulog, payapang-payapa. Next time magpapakulog tayo para magising ang mga payapang diwa. No? So, simple boat, maliit na bangka, pero si Jesus natutulog. Sa palagay nyo, talaga bang si Jesus ay nakatulog o sinadya niyang matulog? Dahil pagod si Jesus sa ministry, alam mo pag ikay pagod, makakatulog ka talaga. But, sinadya din ni Jesus na matulog. Na? Why? To test His disciple. Ano pa? Kasi yung bangka na kanina kinilalagyan hindi naman magandang hindi kaya masarap matulog doon. No? Pero ginawa ni Jesus na matulog. And then all of a sudden, dumating ang storm. Dumating ang bagyo, lumakas ang hangin, talagang sila ay ang sabi nga ay kung ito i-imagine mo, talagang sila ba naka-imagine, nakaranas na ba kaya is any one of you naka-experience na ba ng inalon sa gitna ng dagat? Yon, naku po, grabe doon. Grabe doon sa Isla Verde kasi naranasan ko na rin doon, Papunta kaming Mindoro. Pag tingin mong ganyan, ayun yung alon, sa ibabaw nung roro. Tapos aakyat yung rorong ganun. Pagdating mo sa ibabaw, ayun yung dagat, babaksak uli yung... Ay, grabe. Talagang akala mo yan. So, sa isang ganong sitwasyon na maranasan mo yon, talagang ang maiisip mo ay, naku po, mamamatay na tayo dito. No? Yun, maliit yung bangka nilang daladala. No? So, dumating yung unos, dumating yung bagyo, yung storm, yung hangin, and still, Jesus sleeping on the boat. Walang bubong yung kanilang bangka, mga kapatid. Sinaulan. Sa palagay mo, pag ba'y kay naulan, makakatulog ka ba ng naulan? Yung naulanan ka? Hindi. But still Jesus sleeping. At yung mga disciple, balisang-balisa na, yung mga disciple, takot na, but Jesus still sleeping. In the middle of the problem, trials and difficulties na nararanasan ng mga disciple, but Jesus still calm and sleeping. Kalma lang siya.
Okay lang siya. Pero yung mga disciple, hindi na nila maintindihan, naku, lulubog na tayo, naku, mamamatay na tayo dito, naku, talaga hindi na ko na, baka yung iba nagpapaalam na, no? Sabi nga sa balita, no, si Pia Cayetano, sabi niya, nagpapaalam na nga ako sa mga anak ko, nagbabarilan na sa Senado. Sabi niya gano'n, ano? So, gano'n din yung sitwasyon nung kami ay inalon nga sa Roro. Ang daming tumatawag sa cellphone, nag-iiyak na kung ano mang mangyari sa akin, bahala ka na sa mga anak natin. No? Naririnig mo, no? Ako noon, kinakabahan din ako, pero ang inisip ko, alam nyo, hindi ko inisip yung kaligtasan ko eh. Ang inisip ko, yung hiniram namin pick up na bago na doon sa ilalim na baka lumubog. Kaya ako'y bumaba doon sa ilalim at sabi ko, Diyos ko, baka malunod itong pick up, hiniram pa lang namin. Hindi ko naisip na kung lulubog din ako. Wala na akong kahihiyaan. Pero, so yun pa rin nasa mind ko noong time na yon. Pero nagpe-pray ako, tapos yung mga kapatid ko, pag akyat ko dun sa taas ng Roro, mga kapatid ko, hawak-hawak kamay na sila, yarabasi karadadaba siya, takpo mga, hindi ako join na rin, pray kami, pray, no. So, imaginein mo yung ganung sitwasyon, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng panganib, in the midst of the danger, but Jesus still sleeping. Why? Kasi alam ni Jesus ang lahat ng bagay. Alam niya ang mangyayari. At take note mga kapatid, it is not an exemption na kasama ka ni Jesus, walang storm na dadating sa buhay mo. Hindi ka exempted na naku, basta't kasama ko si Jesus, kasama ko si Jesus, everything will fine. Everything will smooth sailing. No! Kasama nga nila si Jesus, pero hindi naging smooth ang sailing nila. Actually, they are in the middle of death. Pwede sila mamatay. Hindi po ba? So, kaya mga kapatid, this is a reality. Hindi ko mo ikay Kristiyano, hindi ko mo tinanggap mo si Kristo, hindi ko mo active ka sa church, hindi ko mo ikaw ay nasa ministry, ikaw ay exempted na sa storm. No! Sabi nga ni Ephraim, no. Hindi. Even though na kasama ka ni Jesus, pwede kang dumanas ng storm. Amen? But the good thing and the good news is, pagkasama mo si Jesus, ligtas ka kahit may storm. Amen? So, ang sabi dyan, sila ay nanganganib na. Sabi kapanganiban, they are in the middle of the danger. Nasa sila na pwede na silang mapahamak. Pero mga kapatid, tandaan nyo, ilang beses na nating narinig, na itong nangyayaring ito't nararanasan nila ay physical realm. During the time of storm, in the middle of the lake, ganyan ang nangyayari in the physical realm, pero hindi nila alam kung anong nangyayari in the spirit realm. In the spirit realm, pinanonood ni Jesus ang kanyang mga disciple habang sila'y, ano kayang gagawin ng mga to? Iniintay ni Jesus kung ano ang gagawin ng mga disciple niya sa ganong klaseng problema. Ano ang gagawin ng mga disciple ko? Come on, disciple, come on. Hinihintay ni Jesus ang tamang response sa kanilang problemang kinakaharap. Para ding tayo yan, mga kapatid. Every time that we are facing problem, every time that we have a trials, iniintay ni Lord kung ano ang response mo, kung ano ang iyong gagawin sa gitna ng problema. Amen po ba? Amen po ba? So, kagaya na sinabi ko, kahit kasama mo si Lord, Lord, you are omnipresent. You are omnipotent God. Makapangyarihan ka. You are omniscient God. Alam mo lahat ng nangyayari. Pero, hindi ka exempted sa storm. No. Kagaya po ng
naikwento sa atin, no, nung isang kaibigan nating pastor, no. 'Di ba? Ang mahalaga, pag mayroong problema, yung response mo sa problem, hindi, kasi ang mga tao, usually, pag may problema, ang unang hinahanap, solusyon agad. At kadalasan, pag ang hinahanap mo agad ay solusyon, hahanap ka ng tao na makakatulong sa'yo. Ano ba? And yet, physical realm na naman yon. But we need to understand that we are living not only in the physical realm, but in the spirit realm. Amen. Sabi ng kaibigan natin, tayo daw lahat, example, tayo daw ay pupunta somewhere. No. Saan nyo gusto pumunta? Sige. Sa Bicol. Para kay Ate Maggie tayo pupunta. No, sa Bicol. Along the way, hating gabi, naplatan ang ating sinasakyan. Bus tayo nakasakay. Naplatan sa Atimonan, Quezon. No? Ang Atimonan, Quezon is well known na may mga multo. No, tanong mo kay Ate Maggie. Ewan ko kung alam niya 'yon. No. Doon pa sa tapat ng rebulto ng Sirena. Meron dong rebulto ng Sirena sa may Atimonan, Quezon. In between Gumakain, Atimonan. No. So, naplatan ang gulong, sabog ang gulong. Nagising ang mga tulog. Nagising ang mga tulog. Sabi na, pag silip sa bintana, nakita yung Sirena. Naku, sinarado uli yung kurtina. Naku. Hindi na tayo makakaalis dito. Bakit? Kasi, yan ang nga bang iniisip ko Kanina, bago tayo umalis, naiisip ko na, baka maplatan tayo Alam nyo bang ang daming kinatatakutan ng mga tao na hindi naman nagkakatotoo? They living in fear. Huwag ka sumama doon pagpipising. Delikado. It's so dangerous. Ha? Natatakot ka sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Hindi mo ba? Ang dami. Alam nyo, ako, papasalamat ako, praise God, ang nanay ko hindi ganun. Ang nanay ko, pag sinabi ko, Nay, pupunta lang ako, mamimingwit ako. Oh, sige, damihan mong huli ha. Ganun ang nanay ko. Ay, yung iba, iyak na nang iyak kayo. Ay, baka kayo madapa, baka kayo malunod, baka kayo madapa. Kung ako hindi pinabayaan ng nanay ko, baka ngayon hindi ako marunong lumangoy. Kaya nung ako'y nagkaanak na, maliliit pa sila Hana, pinatatalon ko na sa talon. Kaya ang gagaling nila lumangoy. Hana, sige. Sige, talon, Hana. Sabi ni Hana, sige, talon. Oh, hindi ba? Tapos may lubid ako doong na kung sakaling sila madala, sasabit sila sa lubid. Ilang taong ka noon? 4, naman 4 pa lang. Tinuturo ako na sila lumangoy, sila Dave. Bakit? Ganun ako lumaki. Alam niyo ba sa amin ay mayroong mga tao din na hindi marunong lumangoy? Ay kami samantalang kami sa kasi bakit? They are full of fear. Natatakot sila na hindi naman talaga totoo ang kinatatakutan nila. Natatakot maghirap, kaya ipon ng pera dahil natatakot maghirap. Pagka ganun ang ating mentality, parang hindi tayo nagtitiwala na si Lord ay Jehovah Jireh. Amen po ba? Bakit? Kasi you can experience the miracle if you allow God, na ma-experience mo ang miracle. Paano mo mararanasan ang dakilang pagpapala ng Diyos na magmi-miracle sa iyo ang Diyos kung ikaw mismo, tinutulungan mo Diyos, ipon ako ng ipon. Pero kung, ito na lang, Lord. Ito na lang. Kagaya nga nung testimony ko sa Baguio, Lord, wala na ito, 500 na ito, pero Lord, sabi mo, ibinigay ko, pak! Lord, maglalakad na lang kami. Pauwi ng Laguna. Wala na kaming pera. Wala kaming pamasahe. Pero doon makita, isang kabataan, taga Quezon City, sabi, Pastor,
Sabi po ni Lord, bigay ko ito sa inyo eh. Hindi po ba? Mararanasan mo, naranasan ng babaeng balo ang miracle na hindi sila nagutom, hindi sila namatay, hindi nabawasan ang kanilang harina nung binigay nila. Di po ba? Kaya, huwag tayong matakot sa mga bagay na nakikita natin. Bakit? Kasi, pagka yung mga bagay na nakikita natin, at yung mga bagay na hindi natin nakikita ang pinagkatiwalaan natin, we experience the miracle of God. Amen? So, itong mga to, takot na takot sila. Mamamatay na tayo. Ayan ang bagyo. Ayan ang hangin. Ayan ang Nako, hindi ba nila naisip? Hindi ba nila kasama mo si Jesus? Pag kasama mo si Jesus, everything ay under control niya yan. Hindi po ba? Kaya, kung saan na doon si Jesus, mahalaga na doon ka din. Amen po ba? Kaya pag sabi, tara, punta tayo Bible study, pumunta tayo ng prayer meeting. Yes, especially sa prayer meeting. Kasi sa prayer meeting, doon, halos biyernes, kumikilos ang Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Amen? Kaya nga po, I challenge the Calamba Church nung sabi ko, prayer meeting nila, Zoom. Nung ako'y nag-preach doon, sabi ko, kaya hindi nyo maranasan, nakikita nyo lamang ang blessing ni Lord, hindi nyo nahahawakan, hindi nyo nararanasan, kasi Zoom lang kayo ng Zoom. Kaya sa Zoom, nakikita mo lang, hindi mo nahahawakan. Iba yung personal, mahahawakan mo. Kinalingguhan, nag-declare ang pastor, wala ng Zoom. Personal na tayo ngayon. At praise God, ngayon sila nagpe-prayer meeting at still growing ang attendance nila sa prayer meeting ng actual na ang prayer meeting nila, hindi na Zoom. Sometimes, hindi masama na mag-Zoom tayo, especially talagang kailangan. Pero kung meron kang capacity na pumunta dito, pumunta ka dito. Bakit? Hindi lamang spiritual ang nabubusog sa'yo dito. Sometimes, may pitchi-pitchi, may timbits, may, palamig, may donut. Kasi wag po nating laging tayo mahirati na nasa comfort zone lagi tayo. Kasi pagod na ako eh. Magsusum na lang ako. Diyan na lang ako sa bahay, magsusum ako. Hindi mo mararanasan yung pagkilos ng Panginoon. Ako, praise God, ako'y natutuwa. Why? Kasi dati, nakikita ko yung mga bagay, sinasabi ko, pero ngayon, hindi na lang ako nakakakita. Dati nakita ko, nagsasabi ako, Lord, in the name of Jesus, nakikita mo, Panginoon, itaas niyo mga kamay niyo. Bakit? The angels are singing, the angels are singing. Okay. Ngayon, pati yung mga taong nararito, nakakakita na. Bakit? Kasi, pag ikaw ay uhaw sa presensya ni Lord, talagang pupunuin ka niya. In the spirit realm, para mga baliw, may mga nagagaganon, mga nagsasabi. Yun sa physical realm, para ka talagang baliw. Pero in the spirit realm, may ginagawa ang Diyos. May ipinakikita ang Diyos. Saan ka ba naman makakakita nang ikay nakapikit, pero pag nag-testimony, ang liwa-liwanag, So makikita yon. In the physical realm, automatically, pag pumikit ka, madilim ang makikita mo. But in the spirit realm, kahit pumikit ka, maliwanag ang nakikita mo. Why? Because the glory of God is there. Amen. So, verse 24. Basahin po natin. Tingnan po natin. So, the disciples begin to fear. At ang sabi niya dito, at sila'y nangagsilapit sa kanya at siya'y ginising. Lord, wala ka bang pakialam? Lord, hindi mo ba nakikita? Lord, hindi mo ba nararamdaman na tayo'y pasayaw-sayaw ng ating bangka? Ikaw ba tulog ka pa rin hanggang ngayon? Ano bang ininom mo o ano bang nangyari sa iyo? Bakit ikay tulog na tulog pa rin? Nagsilapit sila sa kanya at siya'y ginising na nangagsasabing, Guro, Guro! At sabi, tayo'y mga mamatay. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil
at humusay ang panahon. Why? Because Jesus have authority to the nature. Ano? And Jesus, in the Bible said, He is the only anointed one. Amen po ba? Kaya nga may church na the anointed one. JA1. Ano? So, because Jesus is the anointed one, the Bible said, and also the Bible said, that this anointed one is in you. Parang walang narinig, ano? Ang anointed one na ito, na si Jesus, ay nasa sayo. Because you receive it Him, nasa sayo ang anointed one. The same authority that given to Jesus, the anointed one, is the same authority given to you by God, but according to your faith. Ano? Sinaway niya. Tigil. At ano? Tumigil ang bagyo. Hindi po ba? Na-experience nyo na ba yan? Patigilin mo ang ulan? Ha? Na-experience nyo na yan? Uulan na? Alam nyo, sumusunod yan. Pinag-uusapan nga namin, nung kami namimingwit, no? Kaya ito, I encourage you mga guys, no? Kahit namimingwit lang kami, but the revelation of God in our conversation, no? Namimingwit kami, siyempre, nature nakikita mo. Alam mo ba na ang nature ay may tenga? May tenga ang nature. Kaya nga nung sinabi ni Jesus na, stop! Ay kung walang tenga, maririnig ba ng nature? Maririnig ba ng hangin? Maririnig ba ng alon? Maririnig ba? Hindi na maririnig. So hindi sila titigil, tuloy pa rin sila. Pero dahil may tenga sila, sinabi ni Jesus, stop! Kaya sabi ni, stop tayo. The anointed one speak. Stop tayo. Hindi po ba? Kaya nga, sinabi niya sa puno ng igos, ikaw, wala kang bunga. Ha? Di ba? Sinumpa niya ano nangyari sa kanya? Nakinig niya. Even the rocks have ears. Lahat ng creation ni Lord may tenga. Hindi mo lang nakikita kasi lagi lang ang nasa isip mo, tengang, tenga daw ng baboy. Kaya laging hinahanap niyo si Brother Benji pagka may occasion kasi mag-iihaw ng tenga ng baboy. No? Kaya, mga kapatid, ngayon na alam mo na may tenga ang nature, you can speak to the nature. Ano? Na, sa pangalan ni Jesus, ikaw na, kaya nga ako, dahil nanalangin dati, no? Ito, proven to eh. Lord, nananalangin kami, may gathering, halimbawa, kasi doon, sa Kalamba, merong mga tatawag, March for Jesus, may gathering, no? May parada. Mananalangin mananalangin kami. Lord, in the name of Jesus, ikaw na ulan ka, pumunta ka kung saan kakailangan. Nawawala ang ulan. Mabalita mo, umuulan dun sa ibang bayan, pero dun sa hindi umuulan. Bakit? Kasi may tenga yun. At ang kailangan mo lang ay yung pananampalataya. You need to believe that you can speak and you can command even the nature. Aso. Naniniwala kayo na ang aso nauutusan? Ha? Kasi ang aso, lalo na't marami, talagang tatakutin ka niyan. No, palusob sa'yo. Dami. Anong gagawin mo? Sasakay ng sidecar. No. Dahil natakot ka, maraming aso, sasakay ka na lang ng sidecar para hindi ka nung sumakay ka ng sidecar, hinabol ka pa ng aso? Hindi na. Kasi natakot ka niyan eh. Pero if you have kung alam mo ang authority mo, alam mo, ako ilang beses ko nang napatunayan yun, tinititigan ko talagang aso. Sa pangalan ni Jesus, tumahimik ka. Sabi nung aso, Ganun lang siya. Bakit?
May authority ka. The anointed one is in you. Kaya anointed ka rin. Sabi sa tabi mo, anointed ka rin. Ang kailangan mo lamang gawin ay palakasin mo itong anointing na ito. Kailangan mo lang gawin yung pananampalatayang ito, huwag manatiling buto ng mustasa sa puso mo. Kailangan ito'y palaguin mo. Paano mo ito palalaguin? Dinidilig ito ng salita ng Diyos sa mga Bible study, prayer meeting, at mga gathering. Even the small conversation, ang kausapin mo, yung mga taong ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Kasi pag ang pinag-uusapan ng mga tao na lagi mong mga kasama ay puro sa mundo, hindi fertilizer yun. Insecticide yun. Kaya ikay pesticide, kaya ikay matutuyo. No? Pero pag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos, kahit kayo kumakain lamang ng timbits, pero nagpapasalamat ka, Lord, thank you, may timbits kami. Pagpaparangal na yun, yun ay fertilizer sa iyong pananampalataya. Dahil pag pinag-usapan mo, nako, lugi na ang negosyo ko. Nako, yung aking kailangan na naman ng nako. Oo, kaya kailangan. Hindi baling lugi ang negosyo ko, Lord. Ibinigay mo ito, ikaw rin ang magre-restore nito. May ganun. No? Ako natuwa nga ako kanina. Hindi nga, sa totoo lang natuwa ako kanina. Nagkukuha ako ng tithes envelope doon. Kuha akong tithes envelope. Nakita ko yung Insel, ano pangalan ng inyong tindahan? Inshela? Aishela? Yung Aishela, meron pong envelope doon. Oh, amen. Wala na yung business, pero meron pa ring envelope doon. Ibig sabihin, nagbibigay pa rin yung business kahit wala na siya, hindi na siya existing. Yun ang pananampalataya. Amen? Hindi po ba? Kaya yung mga anak nyo, di ba, sabi ko, encourage them na bata pa sila, matuto na sila magbigay. Hindi tinatanggap kung magkano o anong kalaki, basta mahalaga, maturuan nyo sila na sila'y nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. So, ang sabi diyan, guro, takot na takot. Pag sinabi mong, takot na sila kasi sabi niya, tayo'y mga mamatay. It doesn't matter mamatay ka kasi ang talagang pagkamatay kay Kristo ay gain natin yun. Hindi yun lose. Hindi tayo mawawalan. Kung mamatay tayo kay Kristo, hindi ka mawawalan kung hindi kayo magkakaroon pa. Did you know that in the last days, pagdating halimbawa umabot tayo sa great persecution, sa great pwede kang patayin alang-alang kay Kristo. Ay kung ikay takot, malulunod ka lang, natatakot ka na, talagang hilaw ka pa. Kailangan pang ikaw ay marami ka pang dadaluhan. Kaya pag niyaya kayo, mayroon tayong seminar. Saan? Sa Witaskiwin. Ang layo naman. Hindi mo ba alam na si Lord ay magsasalita sa iyo doon? Hindi mo ba alam na kahit dumayo ka sa malayo, yung revelation na ibibigay ni Lord doon, hindi mo matatagpuan sa malapit. Sabi ng dalawang kasama ko kahapon, pagkatapos namin pumunta doon sa Chicago Lake, dinala ko sila sa malapit, sa Pax Drive lang. Sa White. Ay, meron pala namang malapit dito. Bakit tayo lumayo pa doon? Alam mo yung conversation natin doon? Hindi natin madadala doon kung sa malapit lang tayo. May laging may purpose si Lord. Paano kung nakahuli tayo doon ng marami? No. Kaya sabi ng mga hindi na kayo babalik dyan. Naku, para sinumpa yung lake Hindi na tayo babalik dyan. Huwag naman gano'n, Kaya, may mga alam pa ako malapit, pero doon ko kayo dinala sa malayo, Praise God. At may mga malalayo pa rin akong alam. Para sa mga bago sasama, sa malayo tayo pupunta. So,
ipinakita ni Lord Jesus Christ His authority to the nature at na-amaze ang mga disciple. After that, ang sabi diyan, okay, you go to 25, last verse. Ang sabi diyan, at sinabi niya sa kanila, saan naroon ang iyong pananampalataya? Sabi ni Jesus, you faithless disciples. Saan naroon ang inyong pananampalataya? Sa bagyo lang ba? Sa kapirasong hangin, wala ka ng faith? Ha? Saan? Sa lagnat? Pag ba sinabi ng Diyos sa'yo na meron kang stage 4 cancer, naku, mamamatay na ako. Lord, Lord, bakit sa akin pa dumapo ito? Ganun ba ang sinabi ni Job nung siya ay subukin ng Diyos? Hindi pa natatapos magsalita ang kanyang alipin. Eto na naman ang inyo po mga anak, nabaksakan. Hindi pa natatapos ang inyo pong mga sinlilusob po kami ng mga tulisan. Kinuha po lahat ng inyong mga tupang. Hindi ba? Ang natira na lamang sa kanya yung asawa niya. Pero sinabi ba ni Job na, ako mamamatay na ako, wala nang lahat? Hindi. Nagkapigsa pa ng marami, pero still, ang pananampalataya ni Job ay naroon pa rin. Tayo ba'y magdidiwang lamang? Pasasalamatan ba natin ang Diyos sa mga mabubuting bagay lang? Ang sabi ni Job. Hindi ba natin pwedeng pasalamatan ang Diyos sa mga masasamang nangyayari sa buhay natin? Diba? For better and for worse. Kaya, nakita natin na si Job ay pinagpala ng Diyos at dinoble pa ng Lord ang lahat. Kaya mga kapatid, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, hindi ko kasama mo ang Diyos, exempted ka sa trials at sa storm. No. Pwede pa rin dumating. Kagaya ng testimony kanina ni Sister Flora. Sabi niya, akala ko imposible nang kami makauwi, pero ngayon may linaw na. Bakit? Nagtiwala, di ba? Sabi natin sa Bible study, magtiwala ka lang, Ate Flora, kay Lord. Si Lord ang gagawa ng himala para makauwi kayo. Amen? Kaya kung meron sa inyong gusto mag-volunteer, mag-alaga ng kanilang mga baboy para sila sama-sama makauwi. No. Para hindi na sila napakasarap na uuwi silang sama-sama sila, magkakatabi sila sa aeroplano. Di ba? At yung gagawin mong yun, na pagsasacrifice mong mag-alaga ng kanilang mga baboy, ibe-bless ka rin ni Lord doon. Bakit? Baka pag batay ni Ate Flora, 10 baboy na yun. Ibigyan ko siya kahit na 2 kilo. Ibang baboy pala. Na-disgrasya ang baboy, kinarne. Nilechon, Ang kailangan lang mga kapatid, ito'y laging inilalagay sa puso natin, we need to have faith. We need to have faith. Hindi lamang faith na mustasa. Yung faith na mustasa, yes, that's the starting of your faith, but you need to cultivate this faith to grow and multiply. Amen? Hindi lang laging mustasa. Kasi doon, ang mga tao lagi lang, magkaroon lang ako ng faith ng mustasa. Mustasa lang. Huwag kang mag-stay sa mustasa. Alam niyo ako, nakakita ako ng puno ng mustasa kasi pag binasa mo yung ibang mustard seed sa Bible, ang sabi niya, at siya'y magiging sa kasinlaking butil ng mustasa, at siya'y magiging puno at silungan ng mga ibon. Yes, it's true. Kasi alam niyo, nung araw, meron dun sa aming nagtatanim ng mustasa, naiwanan niya yung kanyang tanim na mustasa, at talagang lumago yung mustasa, hindi nga lang puno ang mga ganito kataas. Nakita ko, nalaki nga pala ang mustasa. Ng ganong kalaki. At ganito nakataba yung kanyang puno. At totoo na nadadapuan na siya ng ibon. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-stick sa mustasa faith. I-cultivate natin hanggang sa lumago. At ang pag-cultivate sa mustasa, lagi mong dinidilig. At ang pandilig, Holy Spirit. Presence of God. Kaya lagi mong hanapin ang presence of God. Amen po ba? Lagi mo siyang hanapin. At ang sabi diyan,
At sinabi ng isa sa iba, sino nga ito? At siya'y nag-utos maging sa hangin at sa tubig at siya'y tinalima nila. Hindi ko na po hahabaan, ano? Pero ito po ang gusto kong gusto kong ibigay na conclusion sa inyo, no? After that, yung scenario na yan. Pagkatapos nito, ang sumunod dito, when they arrive, no, nung sila ay dumating na sa pangpang, ang sumunod na miracle na nangyari diyan, sinalubong siya ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Legion of demons are in the man. Ano? At siya'y pinagaling. And after that, pagkatapos na pagalingin ni Jesus yung lalaki na may pulutong o may legion ng demonyo, dumating naman si Jairo at nakikiusap yung ano ni Jairo, yung kanyang alila na, Panginoon, pagalingin mo po yung nag-iisang anak na babae, 12 years old, ano, na malubhang karamdaman. So, papunta na si Jesus sa bahay ni Jairo para pagalingin. Along the way, meron namang babaeng dinudugo na mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus na ito. Ako'y gagaling. Alam natin ang story, kahit na ang babae ay delikado ang buhay niya kasi pag nalaman ng mga tao na siya'y dinudugo, hindi siya pwedeng makihalubilo dahil siya'y marumi. Pero ginawa niya, isinacrifice niya ang buhay niya para lamang mahawakan niya. At siya'y gumaling at sinabi ni Jesus, sinong humawak sa akin? Sabi ng mga disciple, Lord, ang daming tao. Ha? Paano sasabihin mo sinong humawak sa iyo? Ang daming tao. Hindi po ba? Paano sasabihin? Hindi, may humawak sa akin. At ang sabi nung nanginginig siya at sinabi niya, nagpatira pa siya kay Lord at sinabi niya, ako yung humawak sa iyo. No? Dahil may lumabas sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa yung pananampalataya kay pinagaling. And after that, diretso siya kay Jairo. At nung along the way, ito na yung mga alila ni Jairo. Huwag na kayong mag-abala, Lord. Huwag na kayong mag-abala kasi patay na. Pero ano sabi ni Lord? Hindi pa patay. Pinagaling niya. So, anong point ko dito? Nagyaya si Jesus sa verse 22 ng chapter 8. Pumunta tayo sa kabilang ibayo. At sa kanya may mga sumama. Ano kaya ang ginawa ng mga taong hindi sumama? Maaring nagpunta sa mall? Maaring nag-part-time? Maaring naglaro ng ML? Maaring ano pa? Ano pang ginawa? Naglaba? Maaring nagluto, naglinis ng bahay. Pero, yung mga tao na sumama kay Jesus, papunta sa kabilang ibayo, they experience trials, difficulties, problems, but they experience the miracle of God. Kung hindi sila sumama kay Jesus, hindi nila mararanasan na makikita nila that the legion of demons come out to the man. Hindi nila mararanasan na makikita nila 12 taong dinudugo, na uubos na ang lahat ng kanyang kayaman at lahat ng doktor at albularyo at everything ay napuntahan na ng babaeng ito. Pero gumaling siya nung hawakan niya ang tassel ng damit ni Jesus. Hindi nila mararanasan na patay na ang anak ni Jairo, gumaling pa. Hindi nila mararanasan kung hindi sila sumama kay Jesus. If you want to experience the miracle of God, you need to come to Jesus. Amen? Huwag tayong laging iiwan, papaiwan na kasi comfort zone yon, mga kapatid. Get out of your comfort zone. Para maranasan mo, kahit na mahirap, kahit na malamig, kahit na mainit, sumama ka para maranasan mo. Amen? Alam niyo po mga kapatid, nung araw, maliliit pa tong mga anak ko, nung kami pupunta sa Dilabayan, ang sabi nung orientation sa amin, tayo po, iba ngayon ang mission natin, hindi na tayo sa tribo.
Sa tribo, puro pagod lamang. Sa tribo, puro paglalakad lamang. Pero nung sa Dilabayan kami, hindi na po tayo pupunta sa tribo. Sabi namin, Pastor Alex, saan ba tayo pupunta? Basta, mamaya pong 3:00, may pupuntahan po tayo. Sakay kami ng jeep. Punta kami. Kampo ito, Pastor Kampo. Kampo ng sundalo, Camp Evangelista sa Cagayan de Oro. Pagdating namin doon, minute kami during that time, Kernel pa lang siya, si Kernel Macanas. Magandang hapon po sa inyo. Sabi namin, Pastor, sino ba yan? Kasi naka-uniform siya ng olpatig, Sabi pinakilala kami. Mga kapatid na pastor, ito po si Kernel Johnny Macanas. No? Ngayon, kung gusto niyo makita si Kernel Johnny Macanas, he retired as an general. Generals, ang kanyang YouTube channel ay Generals, hindi, basta, nagbablog po siya ngayon, So, ang sabi niya, ay mga pastor, magandang hapon po sa inyo. Pinakilala niya kami, Tapos dinalan niya kami sa boardroom. Dito po muna kayo mga pastor, At tayo po ay mag-orientation. Orientation. Nasa kampo kami ng militar, tapos orientation. Binigyan po kami ng juice, binigyan kami ng sige, kumain po kayo. Tapos nag-play siya ng video. Sabi niya, mga pastor, manood po muna kayo. Nag-play ng video. Ang panood, baril lang, pero hindi siya pelikula. Totoong baril. Sabi niya, totoo ba yan? Apo, totoo po yan. Kami po yan. Kita mo sabi, putol yung niyog. Boom, putol yung niyog. Ha? Di gano'n, Enjoy lang kami, kain kami, parang totoo lang, mista, parang mista lang, Tapos, dumating na yung Kernel. Si Kernel, may kasamang general. Ikinalulugod po kayo makilala, ganito, kayo po pala yung pupunta sa Dilabayan para mag-ayos ng mga bahay. Bahay? So, sa madaling salita, orientation, sabi niya, napanood niyo po ba yung video? Opo, napanood niyo po yung video. Doon po tayo pupunta. Ha? Barilan. Tangkihan. Tapos doon kami pupunta. Bukas po, doon. So, sa madaling salita, doon po kami pupunta. At nung gabing yun, ang mga pastor po, may ingay din yung mga yan. May mga marites din pagminsan. May ingay. Pero yung gabing yun ay napuno ng katahimikan. Kaming lahat ay nananalangin, Lord. Ano ba itong napasukan namin? Pero talagang decided kami na tumulong. 3:30 ng madaling araw. Wala ang nakatulog. Ako, for the first time in my life, ako po, kung gusto ko matulog, 5 minutes nakakatulog ako . Pero for the first time, hindi po ako nakatulog, nung gabing iyon. At iniisip ko, paano kaya? Ang tingin ko wala pa si Hana si Dave pa lang baka kung anong mangyari sa amin doon. Pero alam niyo mga kapatid, bagamat ganon, delikado. Sabi ko, Lord, nadidito na ako at ikaw naman ang tumawag sa akin Kaya sige, 4:00 ng madaling araw, ito na sinusundo na kami na 6x6 na truck ng Army. Philippine Army, sakay kami, Tapos yung sinasakyan namin, may mga sundalong kasama na pagkahaba ng baril. Sabi ko, talaga yata, seryoso na yata itong ating pupuntahan ito. Along the way, may kumomboy po sa amin. Sabi niya, pina-overtake kaming ganyan, sa dalawang, nagbusina sila, papa, ganyan. 2 truck ng Army na full battle gear na punong-puno ng sundalo. Tapos, sa unahan namin, isang truck uli ng sundalo na punong-puno din ng sundalo at sa unahan ng truck na yon ay tangke de gera. Kami pinaggitnaan. Imagine, tapos pagdating po doon, takbo kami. Naku po, ang sumakay po sa 6x6 ay hindi po masarap. At ang upuan ay kahoy at talagang pag-iwang-giwang kang ganyan. Tapos ay antigas ng suspension talagang pag talbog ng talbog kang gano'n. Pero, ang iniisip ko along the way, sabi ko, pag talaga kami doon napunta at nagkaputukan, itong babaeng tong sundalong nasa tapat ko, aagawan ko to ng baril. Yun nasa isip ko.
At nung lumiko na kami, mga pastor, tayo po ay papasok na sa gubat, no? Papasok na po tayo ng Dilabayan. Sabi nung isang pastor na taga San Pedro, pwede po ba tayo po muna tumigil sandali lang? Sabi ko, bakit po? Ang pangalan po niya ay si Pastor Leleng Elmedo. At tayo po muna yung manalangin. Tumayo siya doon sa gitna ng 6x6. Tayo po yung manalangin. Mga kapatid tayo, manalangin na ayok na. Kay buti-buti mo, Panginoon. Naiyak na. Ay talagang, yung sitwasyong yon, ngayon nakakatuwa yon, pero nung sitwasyong yon, very emotional kami, Lord. Talaga ako, tumayo ako, Lord. Panginoon, maliliit pa po mga anak ko, bahala ka na po sa mga anak ko. Grabe, ano? Tapos pasok na kami. Alam niyo yung tunog ng 6x6 na truck. Kasi ang dinadaanan namin ay putika na. Tapos biglang tumigil along the way, biglang tumigil, preno. Tapos yung mga kasama naming sundalo, krak, kasahan, dapa kami. Untog-untugan kami, dapa. Kasi akala namin may mga kalaban. Naglabasan dun sa mga yung pala yung mga advance party na doon sila sa mga damuhan, nakadapa sila doon na inaabangan nga kami. Na ang bibilis ng mga sundalo. Yun yung prenong gano'n na, biglang untukan kaming dapa-dapa. At nagkasahan na ganyan. Sabi ko, naku, kung nagputukan, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Pero, alam niyo po, kahit ganong kahirap, kahit gaanong kasakit ng katawan, kahit tiniis namin yun eh. Kahit hindi ako, imagine niyo mga kapatid, na doon ako sa, nagpupukpuk ako doon, nagagawa kami ng bahay ng mga Muslim. Nalaglag yung martilyo ko. Yung pamilya ng Muslim na doon lang, nakatingin lang sa amin ganyan. Hindi iabot sa amin yung martilyo. Bumaba pa ako dahil yung nakaakyat din yung iba, wala naman kaming Tapos, hindi kami bigyan ng tubig. Ginagawa mo ang bahay nila, ni hindi ka bigyan ng tubig, ni hindi ka bigyan tulungan na mag-abot ng martilyo, ni mag-abot ng pako, hindi, bahay nila ang ginagawa. Alam mo po, ganun? Pero doon namin na-experience nung sila'y kilusin na ng Panginoon. Doon naman namin na-experience na they are willing to die para sa amin. Kasi nagkaroon ng threat doon. Lulusubin ni Commander Bravo, yung pinaka-notorious na commander ng MILF, yung lugar na yon para kami kuhanin. Dahil dinodoktrinahan daw namin ang mga Muslim na mga yon. Pero hindi naman. Wala kaming dalang Bible. Ang dala lang namin doon martilyo, lagare, pait. Yun lang ang dala namin. Hindi nga kami nag-share ng gospel. Hindi nga kami nabanggit ng Diyos. Hindi kami nagpe-pray sa pagkain. Pero yun ang sabi ng Muslim, lulusubin kami pagpapatayin. Pero dahil nakuha na ni Lord ang puso ng mga Muslim na yon, mga kapatid, natulog kami sa isang bahay, inilagay kami sa isang bahay. Tapos, alam nyo, kahit po anong mangyari, mga pastor, kahit anong marinig nyo, huwag po kayong lalabas. Isinarado lahat ng bintana, lahat ng pinto. At nung umaga, paggising namin, pagbukas namin ng bintana, siguro naman pwede na tayo magbukas ng bintana, umaga na eh. Pagbukas namin ng bintana, mga kapatid, doon talaga ako naluha. At talagang naiyak ako. Bakit? Yung mga Muslim families, nakahiga sila sa lupa, palibot doon sa bahay. Mamamatay muna kaming lahat, mga pastor, bago kayo magalaw nila. Ganun kumilos ang Panginoon. Kung yung pagyayaya, hindi kami sumama, di ko naranasan yun. Kaya mga kapatid, huwag nating maliitin yung mga gatherings, yung mga dahil pag na doon si Jesus, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit ikamatay mo pa, pagkasama mo si Jesus, okay lang. Bakit? Kasi tatawid ka lang naman sa panibagong buhay mo. Kagaya nga ng sabi ko, anong nangyari sa mga naiwan doon sa kabilang ibayo na hindi sumama? Wala. Pero yung mga sumama, naranasan nila ang na-experience nila. Ngayon, this coming August, hindi po ba? Pupunta sila si Sister Lani, sila Brother Jill, uwi sila ng Pilipinas.
no? Si Sister Liza, Sister Lani at Sister Liza, pupunta sila sa Mindanao. Makikita nila kung ano ang ginagawa ng Diyos doon. Maririnig nila ang mga testimony ng mga tao doon na kami dati sumasamba kami sa malaking bato. Sumasamba kami sa ganito, pero ngayon they worship God. They praise God. Ano? Hindi mo mararanasan ng mga miracles pag hindi ka sasama. Kaya mga kapatid, ano po? Hindi ako magsasawa sa inyo na lagi ko sasabihin every time na alam ko o alam natin na nandun ang presence ni Lord, punta tayo. Alam nyo, one time may narinig pa ako dati, no? Nagyayaya ako dati. Tara, punta tayo sa Vermilion anniversary. Ang layo naman, pastor. Sila nga hindi napunta sa anniversary natin. Pag gano'n ang mentality natin, ano yung kanya-kanya na lang? Hindi. Alam nyo, nung nagpunta tayo doon sa Vermilion, grabe. Kulang na lamang ay subuan ako ng pagkain. Para, Pastor, salamat, nakarating kayo, Pastor. Pinagsalita pa ako doon, winarningan pa ako ni Pastor JB. Pastor, 5 minutes lang, ha? Sabi ko, naku, hindi ko masasabi yun. No? Pero, pinilit ko na 5 minutes lang ako nagsalita. Ano po? Pero, alam nyo yon, yung mga tao, nagalak sila na makita tayo. Ano? Kaya, I don't care kung hindi sila napunta sa anniversary natin. I don't care. Pero pag tayo ay in-invite nila, go. Bakit? Yung mensahe doon, baka yun yung mensaheng para sa'yo. Yung mensahe doon, baka yun yung mangungusap sa'yo, para sa'yo. Hindi po ba? Ngayon, inuunahan ko na kayo, Inuunahan ko na kayo. Dito ako magtatapos, inuunahan ko na kayo. One of this day, this June, may dadating sa atin dito. Kasi in-invite na niya ako. Sabi niya, pero pastor, gusto ko, pag nag-invite ako, yung congregation mo ang i-inviting ko. Sige, punta ka. Nanggaling na po tayo doon before nung tayo nagsisimula pa lamang. Yung church po sa Winright. Si Ate Vicky po, nung kasalan, sinabihan na ako, Pastor, ilang taon na kayong hindi napunta sa amin? Biniro ko pa, ikaw ba'y napunta sa amin? Pastor, ako'y pupunta sa inyo doon, pero nung hindi ako pinayagan eh. Yan. Naging masunurin lang ako. Pero pupunta po siya dito, si Ate Vicky, i-invitein daw niya tayo, anniversary nila, sa Wainwright. Hindi po magiging conflict sa schedule natin. Sige, pumunta ka. Bakit? Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kasi baka yun yung kabilang ibayo mo. Baka doon mangungusap si Lord sa'yo. Yung lahat ng mga dala-dala mo, problema mo, baka doon i-release ni Lord yung revelation para sa'yo. Kaya mga kapatid, pag tayo, di ba, alam nyo ba na tayo ay nagiging challenger sa maraming churches dito? Alam nyo ba, kahit sa Punoka, pag pumupunta tayo sa Punoka, lagi sinasabi doon, napakalaking blessing, hindi natin kayang gayahin ang JCCF Edmonton. JCF. Hindi natin kayang gayahin. Oo nga, Camrose na yata ako, Hindi natin kayang gayahin. Bakit? Alam mo, yung tayo'y pumupunta, di ba, pumupunta yung mga ibang church. Okay, di ba, pag tinatawag, sino dito ang galing sa isang tao lang. Pero tayo, mga kapatid, pumupunta tayong marami. The more, the merrier. Kaya, gusto kong ibigay sa inyo yung ganong kultura. Kasi pag nakikita ng mga tao na marami tayo, it means may unity tayo. United tayo. Kaya mga kapatid, I encourage you, pag may nag-invite sa atin, it doesn't matter, hindi sila pumupunta pag tayo nag-invite, hindi naman ganun eh. Punta tayo. Bakit? Kasi yung mensahe doon ng Panginoon, hindi natin alam. Baka yung pala yung magpapabago sa atin. Amen po ba? So, I encourage you,
na lagi tayong tumawid sa kabilang ibayo ng ating pananampalataya. Tayo po'y tumayin lahat. Hallelujah, Jesus. If you want to experience the miracle of God, hindi mo yun matatagpuan lagi sa iyong bahay, sa iyong trabaho. Matatagpuan mo lang yon pagkasama mo si Jesus. Kasi He is the miracle maker. The Lord Jesus Christ is our miracle maker. At ako gusto ko marami pang miracle ang maranasan ko, makita ko. Through the power of His name. Through the power of Jesus. Hallelujah. Rabasaka rabasika rababasyanda radadabasyanda. Hallelujah. Alam niyo, nakikinig si Lord ngayon eh. The Holy Spirit is listening to you. Ang sabi ng Holy Spirit, sige, ibulong mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, gusto ko rin maranasan yung mga naranasan ng iba. Gusto ko rin, Lord, mag-involve. Gusto ko rin, Lord, may participation ako. Hindi lang ako tagapakinig, hindi lang ako tagapagbasa. Kung hindi, Lord, I want to be a history maker also. Hallelujah, rabasika rababasyande. Gawin mo po akong available, Panginoon, always, para maranasan ko rin. Yung mga simple na devotion ng worship team, yung mga simple na Bible study sa mga bahay-bahay, yung mga simple na mga Bible study, prayer meeting here in the church, hindi mo alam, yun pala yung magbibigay sa'yo ng kapanatagan, yun pala magdadagdag sa'yo ng pananampalataya. And yet, ayaw mo sumama, ayaw mong tumawid. Kaya kapatid, may mga ginagawa si Lord na hindi mo matatagpuan doon sa mga lugar na pinupuntahan mo. Kung hindi matatagpuan mo siya, kung saan itinataas at niluluhati ang kanyang pangalan, nadodoon pala ang presence, ang anointing, at ang blessing ng ating Panginoon. Ama, dalangin ko po, Panginoon, na bumaon ang iyong mga salita at katotohanan sa mga kapatid kong ito. Encourage them, Holy Spirit, to go to the other side of their faith, to the other side of their Christian life, to the other side of their Christian experiences, O Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po na kami ay nagkakaisa. Kung sa tingin namin imposible, pero Lord, mananatili kaming positive na naniniwala. Mararanasan namin yun. Mararanasan namin yun. Mararanasan namin ang pagkilos mo. Makikita namin ang mga miracles, Panginoon, na gagawin mo. Kaya po, Panginoon, it doesn't matter how much, it doesn't matter how far, it doesn't matter how long. Ang mahalaga, kasama ka namin. May storm man, iisang bangka pa rin kami. Nakasakay ka sa bangkang ito, Panginoon, ng JCFLWC. Kahit matulog ka, Lord, basta't kasama ka namin, alam namin na ligtas kami dahil kasama ka namin. At saan man kami madalhin ng hangin, saan man kami dalhin ng bagyo, basta't kasama ka namin, Panginoon, wala kaming aalalahanin dahil kasama ka namin. Kaya Lord, ganun din po ang dalangin ko sa bawat pamilya, sa bawat individual, na saan man kami dalhin ang buhay na ito, basta't kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, O God. Selyuhan mo po ng iyong banal na Espiritu ang mga katotohanan at ang mga encouragement na aming narinig buhat sa iyo at sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin nilulahati ang dakilang pangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen.